Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong maitatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang puwang ang hazing sa organisasyon at ipinapatupad ang zero tolerance policy laban dito. Ayon kay Police General Nartates, illegal ang anumang initiation o welcoming practices na nagdudulot ng physical o psychological harm alinsunod sa anti-hazing law. Babala ni PNP Chief ang sinumang personnel na mapatunayang sangkot sa hazing ay maharap sa kasong administratibo na maaring mauwi sa pagkasibak sa serbisyo bukod pa sa posibleng kasong kriminal. Inatasan din niya ang lahat ng PNP units na higpitan ang monitoring sa panahon ng training at initiation activities upang matiyak ang mahigpit na pagsunod sa anti-hazing policies. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Iniimbestigahan na ngayon ng Philippine National Police matapos kumalat sa social media na nakasuot ng uniforme ng pulis ang isang vlogger. Sa isang press briefing sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo na maaring maharap sa kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code ang naturang vlogger. Ang nasabing batas ay tumutukoy sa illegal use of uniform and insignias, ang illegal na pagsusuot ng uniforme. Kapag napatunayang nagkasala ang naturang vlogger, siya ay maharap at mapatawan ng pagkakakulong hanggang 6 na buwan. Nakaisa rin ang National Police Commission sa investigasyon at inatasan na ang kanilang Legal Affairs Service at Inspection Monitoring and Investigation Service na makipag-ugnayan sa PNP upang magsampa ng kaukulang kaso. Hinimok naman ng PNP ang publiko na i-report ang sinumang magpanggap na miyembro ng kapulisan upang maprotektahan ang komunidad laban sa panloloko at iba pang krimen. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nanindigan ang Philippine National Police na nanatiling matatag ang peace and order sa bansa sa kabila ng ranking ng Pilipinas sa 2025 Global Terrorism Index. Nasa ika-20 ang Pilipinas sa 163 na bansa sa pinakahuling Global Terrorism Index na may score
na 5.17 sa 10-point scale. Gayunman, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na malaki na ang nabawa sa banta ng terorismo matapos mabuwag ang mga lokal na terorismong grupo tulad ng Abu Sayyaf at mga nalalabing miyembro ng Mauti Group. Aniya, nakatuon na ngayon ang PNP sa preemptive intelligence upang tuluyang mapahina ang kakayahan ng mga teroristang grupo na makapag-recruit at magsagawa ng karahasan. Dagdag pa ng PNP, patuloy ang koordinasyon nila sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya upang mapanatili ang seguridad sa bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Narecover ng mga otoridad ang 2 van na may laman na pinaghihinalaang smuggled na sigarilyo na umaabot sa halagang mahigit 47 million pesos sa Tarlac City. Ayon sa Philippine National Police, ang pagkakasabat ay isinagawa sa follow-up operation 2 araw matapos maaresto ang 4 na suspect. Nagsagawa ng operasyon ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Tarlac Provincial Field Unit kasama ang ibang police unit sa Barangay Tibag, Tarlac City, kung saan nakatakda sana makipagkita ang mga operatiba sa hinihinalang supplier, gayunpaman hindi ito sumipot. Sa pag-inspeksyon sa lugar, nadiskubre ang isang wing van at isang closed van na walang tao. Tumambad ang 683 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 47.53 million pesos. Dinila ang mga nakumpiskang kontrabando sa tanggapan ng CIDG Tarlac para sa dokumentasyon, tamang disposisyon habang patuloy ang investigasyon upang matukoy at maaresto ang supplier na nasa likod ng iligal na operasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang high-value individual na may kinakaharap na kasong murder matapos madakip sa sinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 sa Barangay MacArthur, La Paz, Iloilo City. Nito lamang ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Roger, 61 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, matagal na umano itong minomonitor dahil sa mga pagkakasangkot sa iligal na droga. Ayon kay Police Captain Himel Acuesta, officer in charge ng Iloilo City Police Station 2, sinabi nito na umabot ng 3 linggo ang isinagawang monitoring at surveillance bago matagumpay na naisagawa ang operasyon. Aniya maingat nilang inalam at bineripikadong impormasyon ukol sa pinanggagalingan ng iligal na droga ng suspect upang masiguro ang matibay na kaso at matuntun pa ang iba pang posibleng sangkot sa iligal na aktibidad. Sa isinagawang buy-bust operation, nakabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect, kapalit ang 3,000 pesos na buy-bust money. Bukod dito, nakumpiska pa ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na natagpuan sa loob ng isang itim na sling bag. Na-recover din ng mga operatiba ang isang homemade 12-gauge shotgun na may lamang bala na nakatago sa ilalim ng unan. Umabot sa kabuuang 160 gramo ang timbang ng mga nakumpiskang hinihinalang illegal na droga na may tinatayang standard drug price na 1,088,000 pesos. Kasalukuyang nasa kusodian ng Iloilo City Police Station 2 ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang iba pang posibleng koneksyon ng suspect sa iligal na droga. Iginiit ng pulisya na mananatili silang mahigpit sa kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng komunidad sa Iloilo City. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, Nito ang isang improvised shotgun at 3 bala. Sumuko rin sina alias Toto, 42 taong gulang, at Gamay, 24 na taong gulang. Isinuko rin ng mga ito ang kani-kanilang improvised shotgun at ilang bala.
Ang tatlong sumuko ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng Regional Mobile Force Battalion 10 para sa custodial debriefing at profiling, habang ang mga isinukong baril ay pansamantalang iniingatan ng supply unit. Patuloy ang panawagan ng pulisya sa iba pang rebelde na samantalahin ang programa ng pamahalaan at magbalik loob sa lipunan. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nagsagawa ang PNP Mobile Forces Audit na pinangunahan ni Police Brigadier General Crisal Leo R. Tolentino, Executive Officer, Directorate for Operations, and Chairperson ng National Headquarters Audit Team. Ang nasabing audit ay nakatuon sa Southern Police District, District Mobile Force Battalion na pinangasiwaan ng Acting Force Commander, Police Lieutenant Colonel Ricky C. Sumalde sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Randy E. Arceo, District Director ng SPD. Layunin ng audit na masuri ang kahandaan, organisasyon at gamitan ng mga tauhan kagaya na lang ng mga baril, flashlights, shield, bomb detector, typhoon medical kit at iba pa para sa pamantayan at patakaran ng Philippine National Police sa ilalim ng pamamahala ni Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. na naglalayong higit pang pagtibay ng pananagutan, modernisasyon at kahusayan sa hanay. Ito ay patunay na patuloy na pangako ng Philippine National Police sa makabago, responsable at mahusay na serbisyo publiko para sa sambayanang Pilipino. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naaresto ng mga otoridad ng isang city-level most wanted person na si alias Anton sa pinagsanib na operasyon ng Cavite Component City Police Station at ng 4 Regional Mobile Force Battalion sa General Trias City. Isinagawa ang pag-aresto sa Barangay Pasong Kamachilit 2 matapos matunton ang pinagtataguan ng sospek sa pamamagitan ng masusing surveillance at intelligence monitoring. Si Anton ay rank number 2 sa listahan ng most wanted person sa city level at naharap sa mga kasong trademark, infringement at illegal refilling of liquefied petroleum gas. Ang pagdakip ay alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 130, 13 Martires City na may inirekomendang piyansang 30,000 pesos at 120,000 para sa magkahiwalay na kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nasabat ng mga otoridad ang 40 inbound parcels na naglalaman ng hinihinalang high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 14.833 milyon sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City noong ika-4 ng Pebrero. Na-flag down ng mga padala sa routine X-ray screening matapos makatanggap ng impormasyon ng mga otoridad at kinumpirma ng K9 unit ang presensya ng iligal na droga. Isinagawa ng Bureau of Customs ang manual protection sa ilalim ng pangangasiwa ng PIDEA na kalaunan ay tumanggap ng mga nasamsam na parcels para sa wastong disposisyon at karagdagang investigasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patunay ang operasyon ng patuloy na determinasyon ng PNP na protektahan ang komunidad at pigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ng Manila Police District ang isang 55 anyos na babaeng miyembro umano ng salisigang matapos tangayin ang bag ng isang ginang sa loob ng comfort room ng isang mall sa Ermita, Maynila. Ayon sa Ermita Police Station, pansamantalang naiwan ng biktima ang kanyang bag sa loob ng comfort room at nang kanyang balikan ay wala na ito. Agad humingi ng tulong ang biktima sa mall security na nagresulta sa pagbusisi ng CCTV footage. Natunto ng suspect
na kinalalang si alias Larry sa pamamagitan ng CCTV at tracking ng cellphone ng biktima, dahilan upang siya ay madakip sa Malate, Manila. Inamin ng sospek sa pulisya na itinapon niya ang ID ng biktima habang kinuha ang bag, wallet at cellphone na kalaunan ay naibalik sa may-ari. Makaharap siya ngayon sa kasong theft o salisi. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.